Mabot na sa outbreak level ang kaso po ng dengue sa bansa. Ang probinsya ng Iloilo, mga igsoon, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa paglobo nga ng kaso ng dengue sa lugar. Usapin natin si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Magandang mayong aga, Gov. Good morning, Aljo. At magandang umaga sa lahat. Opo, sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo again, sir. This is Aljo Bendijo. Ano po mga hakbang nyo ngayon dyan, Gov, sa paglobo po ng kaso ng dengue dyan sa Iloilo? Una, Aljo, no, Opo. para na rin sa mga kababayan natin sa buong bansa. Aha. May outbreak tayo ngayon dito sa Iloilo. Mhm. Pero may kapag dengue kasi hinarap natin, at yan ang ginagawa natin dito sa Iloilo ngayon, yung pag-ikting ng kampanya at yung mga response natin. Tatlong bagay ang mga magawa natin at sa mga kababayan natin, Aljo. No? Opo. Una, paglinis talaga. Linis. Ang solusyon sa dengue, yung paglinis, iligpit natin ang tinipunan ng tubig. Mhm. Ikalawa, we have to make adjustments sa ating pagdadamit. No? Mhm. Bawasan lang yung skin exposure natin. Mhm. May mga circulars na tayo niyan sa DepEd, dito sa amin sa probinsya, na we will adjust our clothing para yung ating skin exposure ay mababawasan. Pangatlo, huwag pabayaan ang simptoma ng dengue. No? Sa mga kababayan natin, huwag huli na ha. Mga serious cases natin at yung mga casualty natin, nanggagaling yan sa mga huli na. Mhm. So, huwag pabayaan. No? At the early, may may symptoms tayo ng dengue, konsulta tayo agad. No? Mhm. At dito, iniingatan namin na meron tayo sa mga tatlong bagay kapag dengue ang kalaban natin. Una, yung dengue test kit, IV kit, tsaka yung hospital bed spaces. So, we make sure that we have that and we monitor the levels and we will prepare. No? Sa ngayon, Aljo, ang tinitingnan natin kung ano ang behavior ng numero natin because nung panahon, nung the morbidity week that we declared a dengue, ang total namin ay 4,495. No? Opo. Nung we placed the province under blue alert at nag-submit ng report natin sa Department of Health, confirm the dengue situation here in the province. No? Ang yung huling figures natin dito, Anjo, is yung huling morbidity week natin ay bumaba na. If you Very compare good. it to the previous morbidity week. At Opo. sa ngayon mismo, I'm here in one of our district hospitals sa Haniway, Mhm. in the municipality of Haniway. At bumaba, yung pasyente sa ngayon, kahapon kasi 26 ang laman nito. Mhm. No? Kasi here in Iloilo, we have 13 hospitals. 1 provincial hospital and 12 district hospitals. Dito sa kung saan tayo ngayon, from 26, nasa 15 tayo. Mhm. Yung unang pinuntahan natin, which is in the municipality of Cabatuan, kahapon ay nasa 17, ngayon ay nasa 11. And we will continue our rounds today. Kung tingnan natin actually kung bumababa yung pasyente natin. Kasi kapag dengue, Aljo, hintayan mo talaga yung laman ng hospital. Aha, okay. Kasi dyan yung Okay naman pong mga hospital Yes. capacity natin sa Iloilo. Okay naman po. Yes, Walang sir. problema. Walang problema. And- Okay. wala kasi Good to hear. hindi Opo. tayo umaapaw, no? Kaya tinitiranan actually yung actual situation, so hindi tayo umaapaw at manageable ito yung numero sa ating Okay. mga hospital. And hopefully mag-uumpisa siyang pa. Kasi yun yung behavior ng dengue, Aljo, no? If you go back to the Opo. outbreak in 2019, at the point of the month, dapat it will start to go down, and we're trying to validate that. Okay. But again, it does not. We continue to prepare. Just a state of calamity sa province. You know why? Because we have to have access to quick response fund, just in case that it will spike. No? So yan ang binabantayan natin mga araw na ito. Kung magsa-spike siya next week, sana naman hindi. At yan lang paghandaan natin. Okay. Baka mag-spike siya. At Okay. samantalang, paigtingin natin ang kampanya natin sa mga bagay na dapat gawin natin at sa mga bagay dapat meron tayo. Alright, kumpleto. Lahat. Maraming salamat po sa inyo pong panahon. Governor Arthur Defensor ng Iloilo. Mayo aga, sir. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you po. Ayan, si Dr. Nina Gloriani
Ang head naman ng Vaccine Development Expert Panel ng DOST makakausap natin, Dr. Gloriani. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, Doc, this is Aljo Bendijo. Live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Okay, si Aljo. Opo. Yes. Vaccine sa dengue, meron na ba tayo nito, ma'am? Okay. Actually, meron po mga bago. Ang pag-usapan na lang natin na yung bago. Alam nyo Sige naman po. na problema doon sa dati. Aha. So, may mga bago at meron actually isa na nakasalang ngayon sa atin. Ang tawag dito sa mga vaccine na ito ay newer o new generation vaccine. Ang Okay. ibig sabihin, mas maganda ang protection niya doon sa 4 na serotypes ng dengue at ang kanyang safety profile ay mas maganda rin. So, may mga datos na tayo and siguro kailangan lang natin i-open up yung ating possibility na magamit ito Mhm. as part of an integrated control program for dengue. So, marami tayong ginagawa, di ba? Meron tayong mosquito control, yung clinical, paglilinis. So, kasama po sa integrated control ay ang bakuna na nire-recommenda din ng ating World Health Organization. Okay. Meron na bang naturukan ito sa Pilipinas? Ay, wala pa po kasi nakasalang pa lang for, tawag doon, CPR, Certificate of Product Registration. Sa Kailangan FDA. po kasi at ng bago. Sa FDA, tama ho ba? Oo. Dadaan pa sa FDA ito? Opo, tama po. Kailan ho kaya ito magro-roll out ng bakuna? Para ho lahat aware. It takes a while para po Oo. i-evaluate and then syempre pag na-evaluate, Oh. kung ma-approve, ay ipo-procure po yun. Marami pang ibang proseso na gagawin. Hindi Oo. naman po agad-agad. So, hopefully, ma-approve ng mas Opo, madali oo. para by next year, early next year, meron na sana po. Sana po. Kasi hindi talaga maiwasan ang lamok dito sa Pilipinas. Hindi po maiwasan. Parang Saka, ano na natin ito kapartner na natin itong mga lamok na ito. Kahit Hindi saan po. may lamok. saka alam natin na hirap ang po dengue sugpuin. nandito. Oo. Kada season niya, Yan na nga eh. tag-ulan. So hindi po Tag-ulan. yan mawawala. Kaya long-term ang planning natin. Oo. Hindi lang paglilinis. Yung crisis-oriented po kasi tayo eh. Oo. Dapat mahaba ang planning. Yung bakuna ho nito, isang beses lang, kung sakasakali. Ay, dalawa po. Dalawa pong doses, Okay. 3 months apart. Ah, Opo. Iba-iba. Baka may iba pang dumating. Oo. Hindi po natin masabi. Kasi libre ho ito, may ma'am? pagbabago ay ang mangyayari po kasi pag procurement ng gobyerno, Libre. maaring libre kasi marami kaso po, no? Oo. At the national level. Pero maaring pwede rin siyang maging available sa private sector, in Okay. which case hindi po siya libre. But of course, ayusin naman po na hindi yung gano'ng kamahal and so on. Gaano po Opo. katagal ang visa po niyan pag naipasok na sa katawan ng tao? Meron pong usually ang visa ng kahit anong bakuna na mas maganda sa first 1-2 years, ganyan po, no? Okay. Ito ng COVID, hindi ganun kaganda. Pero itong sinasabi kong bakuna ay meron ng pag-aaral hanggang 4.5 years. Okay. Medyo mahaba na po yun. Nasa 60%. Kasi yung una niya, nasa 80% yung against yung mga symptomatic dengue. Mhm. Sa hospitalization, ibig sabihin against the severe form, ang protection niya ay mas mataas sa 90%. Mhm. So, pero after, siyempre, a few years, bababa po yan. Pero mataas pa rin doon sa ina-expect o tina-target na threshold ng World Health Organization. Okay. Ito boy para sa lahat ng strain ng dengue. Opo, yun ang ano niya, lahat ng Lahat. 4. Opo. So lahat ng mga tao, mga Pilipino dapat kung available na ito, bata, matatanda, dapat magpabakuna Meron pong rekomendasyon ang WHO. na. So may siyang age group na uunahin, nyari 6 to 16 years, although pati Okay. matanda. Kasi po ang dengue, pati matanda na apektuhan na Titamaan, walang pinipili itong dengue. Diyos na nga rin po, no? Mhm. So, pero like what we did for COVID, may prioritization po tayo at ang posible po ay mag-uumpisa tayo doon sa talagang high transmission areas dahil hindi naman po pare-pareho sa buong Pilipinas Okay. kung saan kailangan.